Speaker Romualdez parang nagsabi naman na, no, na wala siyang balak na tumakbo sa pagkasenador sa 2025. Baka may nabanggit sa inyo. At kung tatanungin niyo po kami bilang mga constituensya sa Primero Distrito ng Leyte, hindi po namin gustong mag-senador po siya. Gusto po namin maging kongresista pa po namin siya sa Primero Distrito ng Leyte. Marami kasi yung parang impression sa kanya, parang alam mo na, parang suplado dahil syempre galing sa alta sosyedad, sa mayaman. Sa pagkakilala nyo, personally, sino si Speaker Romualdez Si behind? Speaker Romualdez, no, nasa puso ang paglilingkod bayan. Siyempre, nahubusan na matagal na nasa larangan ng politika, pero siya po isang negosyante din, nasa bangko dati. At may, kumbaga, whatever he owns, he really worked hard for, di ba? Nakikita natin yung tao, masipag, at may puso para sa iba. Siguro nga, sinasabi namin, parang hindi naman niya kailangan talagang magpolitiko, pero nasa politika siya para ipakita ang kanyang pagmamahal sa bansa at paglilingkod sa ating kapwa. Isang pinakamaganda niyang trait, no? Siguro yung pinakamagaling siyang makinig, marunong makinig. Kung makikita mo sa Kongreso, ang pagmamahal at suporta namin kay Speaker Romualdez ay napakabuo. Kasi alam namin na habang siya ang leader namin sa Kongreso, hindi lang siya handang magsilbi at maglingkod sa Kongreso, no, at sa ating mga kapwa Pilipino, kundi siya ay handang makinig. Bagamat magkaiba-iba ang aming mga pananaw sa politika, magkaiba-iba ang aming mga kulay ng politika, si Speaker Romualdez was able to really build consensus amongst us. No? Despite the differences, kahit nga yung mga kaibigan natin sa Makabayan Bloc, nandyan ho ang respeto, nandyan po ang paggalang, kung hindi man sa personal, kundi sa mga, syempre sa mandato ng bawat isa. At nandyan po yung pagkakaibigan. At malaking bagay po yun kasi sa napakatagal na panahon, ngayon po tayo may speaker na nakikita talaga ang positibong pakikipagkapwa-tao. Hindi lang ho sa mga constituents, kundi kami mismo dito sa Kamara de Representantes.